Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 1161 hanggang Kabanata 1170. Kabanata 1161. Ang nakakatakot na paggalaw na ito ay nagpangiti sa mga Panginoon ng pamilyang Jin na mag-angat ng kanilang mga ulo isa-isa. Ang limang sa kanila, si Yehan, ay lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo sa sandaling ito. Ang bawat isa sa kanilang mga mukha ay kasing lamig ng yelo, nagyayelo sa mundo. Yehan. Nakikita ito, nagulat ang mga Panginoon ng pamilyang Jin. Sa lilim ng sikat na puno, ang pangalang Yehan ay isang bawal para sa pamilyang Jin, dahil sa mga kamay ni Yehan, ang kanilang pamilyang Jin ay patay na. Maraming mga Panginoon, at ngayon ang kanilang pamilyang Jin ay walang lakas kapag nakaharap sa general ni Yehan na si Lin Chi, hindi pa banggitin si Yehan. Ang mga mata ni Yehan ay bumagsak sa banal na hayop na White Tiger. Ang maliit na taong ito ay naging biktima ng mga panlilinlang ni Wang Fokishan. Bilang isang banal na hayop, nasaktan ito ng mga mortal na ito. Nakikita ang pagdating ni Yehan, ang dagandong ng isang hayop na nagpatinag sa kalangitan sa gabi ay umalangaw-ngaw mula sa bibig ng banal na hayop na White Tiger, at isang pares ng berdeng mata ang tumitig kay Yehan, at ang napakahina na boses ay pumasok sa isip ni Yehan, dumating ka. Oo, narito ako. Sino mang nakasakit sa iyo ngayon ay papatayin ko. Sinuri ni Yehan ang mga miyembro ng pamilyang Jin sa ibaba, ang kanyang sobrang lamig na mga mata ay nagpang-inag kay Jin Zhengcheng, ang pinuno ng pamilyang Jin, ang mga walang malasakit na mata ay nagparamdam sa kanya na parang pinagmamasdan siya ng Diyos ng kamatayan. Sword God? Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito pagkatapos kong habulin ako. Sa sandaling ito, tinitigan ni Wang Fokishan ang Sword God ng mga walang malasakit na mata, at pagkatapos ay sumulyap ulit kay Yehan, ang kanyang mga mata ay nagyelo ng hindi mahahalata, at nakitungo sa Sword God, sigurado siya, ngunit kung sina Yehan at ang iba pa ay dadagdag, hindi niya makukuha ang banal na hayop na White Tiger ngayong gabi. Wang Fokishan, hinahabol ka mula sa bahay hanggang sa ibang bansa, ngayong gabi ay ang araw ng iyong kamatayan. Hinugot ng Sword God ang kanyang espada, at kumislap ito sa kanyang mga kamay na parang kidlat. Kaagad, ang tumataas na hininga ng Kendo ay pinakawalan mula sa Sword God, tinatakpan ang buong kalangitan sa gabi. Maaari mo itong subukan. Malamig ang mukha ni Wang Fokishan. Matandang lalaki na may masamang puso, nang ahas kang salakayin ito, papatayin kita. Ang mga mata ni Yehan ay bumagsak kay Wang Fokishan, at ang mga alon ng nakakagulat na hangarin na pumatay ay nag-alulong sa kalangitan sa gabi na parang isang alon. Ikaw lang ang aso na napilitang lumabas sa bansa, karapat-dapat ka ba? Malamig na umungol si Wang Fokishan. Patayin. Sa isang sigaw, isang nakakatakot na kapangyarihan ng kalooban ay sumabog mula sa katawan ni Yehan. Ngayon si Yehan ay naigalinang ng ika-9 na antas ng pakikipaglaban sa antas ng ika-4 na antas. Ang ganitong uri ng nakakatakot na makapal na kapangyarihan ay tila kayang durugan ang kawalan. Ito ay nahulog, at sa susunod na sandali, sinugod ni Yehan si Wang Fokishan gamit ang isang nakakagulat na liwanag ng espada. Kaagad pagkatapos, sa tabi ni Yehan, ang espada ng Sword God, mapagmataas sa langit at lupa, ay tumusok sa kawalan gamit ang nakasisilaw na enerhiya ng espada, walang mga magarbong trick, tanging hindi matitinag at mabangis, ang espada ng Sword God, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging nasa pagitan ng langit at lupa, ang kataas-taasang aura na maaaring sirain sa isang solong welga. Sumunod din sina Zhao Hengtian at Leng Wufei sa tabi ni Yehan. Ang apat sa kanila ay nagsama-sama, at maging ang mukha ni Wang Fokishan ay naging seryoso. Kaagad, binawi ni Wang Fokishan ang nakakatakot na sinaunang selyo na pumipigil sa banal na hayop na White Tiger, ang kanyang matandang katawan ay tumuntong ng malakas sa kawalan, at isang alon ng nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa paligid ni Wang Fokishan bilang sentro. Ang ganitong uri ng pag-alon ay parang tubig na kumakalat. Ang apat na Yehan ay sumugod patungo kay Wang Fokishan. Nabalisa ng ganitong uri ng kapangyarihan, naramdaman nilang parang nasa isang malalim na putik. Parang paglalayag laban sa agos. Napakahirap na makalapit sa posisyon ni Wang Fokishan. Gayunpaman, ito ngunit para sa tatlo kay Yehan,
ang espada ng Sword God ay nananatiling matalas at walang kapantay, kasing bilis ng kidlat. Nakikita na si Wang Fokishan ay nakikipaglaban na kay Yehan at sa iba pa sa itaas ng kalangitan sa gabi, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Jin Zhengcheng, ang pamilyang Jin ay sumusunod sa utos, kunin muna ang hayop na ito. Nakarinig nito, ang mga miyembro ng pamilyang Jin ay sumugod patungo sa banal na hayop na White Tiger isa-isa. Sa ngayon, ang banal na hayop na White Tiger ay hindi makakapagbigay ng anumang lakas, kaya hindi nila kailangan ng labis na lakas upang kunin ito. Sa tingin ba ninyo isang display lang ako? Ang figure ni J-Pot Ian ay bumaba mula sa kalangitan, at ang martilyo na nakakasira sa langit sa kanyang kamay ay lumabas ng marahas. Ang mga ulo ng dalawang miyembro ng pamilyang Jin ay nabasag sa pamamagitan niya, at ang puting utak ay nag-splash sa Anman. Hawak ni J-Pot Ian ang martilyo na nakakasira sa langit, at ang kanyang matangkad na katawan ay tumayo sa harap ng banal na hayop na White Tiger na parang isang Diyos ng digmaan. Sa kanyang martilyo na nakakasira sa langit, may mga patak pa rin ng dugo na tumutulo. Ang kanyang suntok kanina ay nagpunas na ng pareho. Ang mga ulo ng isang miyembro ng pamilyang Jin ay nabasag, at ang mga miyembro ng pamilyang Jin ay nagulat sa mabangis na paraan, at hindi na sila naglakas loob na sumulong. Patayin siya. Kahit na natatakot din si Jin Zhengcheng sa mga paraan ni J-Pot Ian, ang buhay at kamatayan ng kanyang pamilyang Jin ay nasa panganib na ngayon. Kahit gaano pa kalakas ang kalaban, kailangan nilang humanap ng paraan upang malampasan ang hadlang na ito. Nakarinig nito, ang mga Panginoon ng pamilyang Jin ay sumugod patungo kay J-Pot Ian mula sa lahat ng direksyon. Tama lang, papatay ako ngayong gabi. Malupit na ngumisi si J-Pot Ian, ang martilyo na nakakasira sa langit sa kanyang kamay ay sinayaw kaagad, at ito ay binomba ng mabangis, isa-isa ang mga Panginoon ng pamilyang Jin ay namatay sa ilalim ng kanyang sandata isa-isa. Sa kalangitan sa gabi, ang banggaan sa pagitan ng apat na Yehan at Wang Fokishan ay nagpatinag sa langit at lupa. Ang nakakatakot na mga puwersa ay kumakalat sa kawalan. Mula sa mga kamay ni Wang Fokishan, ang nakakatakot na sinaunang mga selyo ay patuloy na sumabog. Ang banggaan, ang nakaka-pressure na puwersa, ay nagdulot ng pag-vibrate ng kawalan, na parang ang lakas ng limang sa kanila ay nagdulot ng hindi pagtitiis ng kawalan. Ang ekspresyon ni Wang Fokishan ay malamig na yelo, ang malawak na sinaunang kapangyarihan ng selyo ay puno ng nakakatakot na aura ng pagpuksa sa mundo, ang kanyang mga mata ay mabangis na nag-scan kay Yehan at sa iba pa. Para kay Wang Fokishan, ang Sword God ang pinakamalaking banta, sa panahong ito, nakalaban na ni Wang Fokishan ang Sword God nang hindi bababa sa 4 o 5 beses. Alam na alam ni Wang Fokishan ang lakas ng Sword God, ngunit ang pagkakaroon ng pambihirang mga kasanayan ay ang pinakamalaking kalamangan ni Wang Fokishan, kaya sa tuwing nakikipaglaban siya sa Sword God, nakaka-atres siya ng walang pinsala. Patayin ka muna. Bigla, ang mga mata ni Wang Fokishan ay bumagsak kay Yehan, at ang nakakatakot na hangarin na pumatay ay direktang binalot si Yehan. Alam ni Wang Fokishan na sa gitna ni na Yehan at ng iba pa, lahat ay nakasentro kay Yehan. Kung si Han ay nagkaroon ng aksidente, ang kombinasyon ng 4 sa kanila ay masisira, at iyon ang kanyang pagkakataon. Kabanata 1162. Ang nakakatakot na sinaunang selyo ay nag-condensate sa isang tatsulok na mabigat na taluktok, na biglang bumaba mula sa tuktok ng ulo ni Yehan. Sa paglitaw ng mabigat na taluktok na ito ng sinaunang selyo, naramdaman ni Yehan ang isang walang katapusang presyon na bumababa sa kanyang katawan ng walang kabuluhan, ang pressure na ito ay tila durugan ang katawan ni Yehan, ang puwersa ay walang hanggan. Sa tatlong iba pang direksyon sa kalangitan sa gabi, ang tatlong Sword God ay malamig na umungol nang makita nila ito, at sumugod patungo kay Wang Fokishan. Kung papatayin ko siya, magkakaroon ba ng pagkakataon ang tatlo sa inyo? Tinitingnan ng tatlong Sword God na dumating upang pumatay sa kalangitan sa gabi, malamig na umungol si Wang Fokishan, at agad na nakita na ang kawalan sa harap ni Wang Fokishan ay biglang nagbaluktot, at siya mismo ay agad na lumitaw sa harap niya sa tulong ng ganitong baluktot na kapangyarihan. 100 metro ang layo, ang bilis na ito, parang teleportasyon, ay nagpaligaw sa pag-atake ng tatlong Sword God. Ang sining ng kakaibang pintuan, pagbabago ng hugis at pagbabago ng anino. Ang mga mata ng Sword God ay naging malamig, si Wang Fokishan ay nagtataglay ng kakaiba at hindi nahuhulaan na sining ng kakaibang pintuan, ito ang pinakamahirap na lugar, maliban kung ito ay isang magulo na matandang lalaki na naglilinang din lamang ang mga master na natuto ng sining ng Kiman ay may paraan upang pigilan si Wang Fokishan. Yehan?
hayaan kang makatakas noong nakaraang pagkakataon, ngayong pagkakataon ay naghahanap ka ng kamatayan. Ang kakilakilabot na tatsulok na mabigat na taluktok ay patuloy na pinipigilan sa tuktok ng ulo ni Yehan, na nagpapahirap kay Yehan na gumalaw. Ang palad ni Wang Focussion ay nanginginig sa kawalan, at ang tatsulok na mabigat na taluktok na sinaunang selyo ay patuloy na gumagalaw patungo sa tuktok ng ulo ni Yehan, paglapag. Thunderbolt Destroying World Sword Art Thunder Drop. Malamig ang puso ni Yehan, at ang kanyang espada ay tumusok patungo sa tatsulok na mabigat na taluktok. Ang liwanag ng espada ay naging isang liwanag ng espada, pinalitan ang espada ng isang espada, at ginanap ni Yehan ang unang galaw ng Thunderbolt Destroyer Sword Art. Namamatay. Tumawa si Wang Focussion. Boom! Ang nakakatakot na Thunderbolt Extermination Sword Technique ay umatake sa tatsulok na sinaunang selyo ng Chongfeng, ngunit ang nagpangit sa hitsura ni Yehan ay ang kanyang pag-atake ay hindi kayang igalaw ang sinaunang selyo ni Wang Focussion. Ang kanyang katawan ay natakpan ng sinaunang selyo na ito. Ang isang tatsulok na mabigat na taluktok na sinaunang selyo ay ganap na pinigilan ang kanyang katawan, na nagpapahirap sa kanya na gumalaw. Ang ekspresyon ni Yehan ay pangit. Nang siya ay nasa Bodygate, ang kanyang Thunderbolt Swordsmanship ay maaari pa ring magpunas ng sinaunang pag-atake ng selyo ni Wang Focussion, ngunit ngayon, si Wang Focussion, na determinadong patayin siya, ay naglabas ng pinakamalakas ang huling galaw kahit na ang Thunderbolt Destroyer Sword Technique ni Yehan ay hindi makatiis. Habang ang tatsulok na sinaunang selyo ng mabibigat na taluktok ay unti-unting bumaba sa tuktok ng kanyang ulo, tila nakita ni Yehan ang langit na gumuho sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay malapit ng masira habang gumuho ang langit. Ang eksena na ito ay nagpalamig sa mga mata ni Yehan. Kasabay nito, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay unti-unting lumitaw sa aking puso. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay ang kawalan ng pag-asa ng personal na pagiging nasa eksena, nang walang anumang pag-asa sa paningin. Ang ganitong uri ng kawalan ng pag-asa ay kumalat sa buong katawan ni Yehan, na parang naramdaman na niya ang buhay at kamatayan. Naramdaman ni Yehan ang sitwasyong ito nang minsan nang ang Shanghai City ay tinugkob ng iba't ibang mga sekta ng sinaunang mundo ng martial arts, at ngayon, naramdaman niya itong muli. Sa ganitong pakiramdam ng pag-alulong sa gilid ng buhay at kamatayan. Ito ay isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan, ng hindi pagkontrol sa sariling kapalaran. Gayunpaman, bigla, nang si Yehan ay nag-alulong sa gilid ng buhay at kamatayan, ang isang kislap ng kaliwanagan ay biglang umakyat sa kanyang puso. Wasakin ang buhay at kamatayan, patunayan ang daan. Ang anim na salitang ito ay automatikong lumitaw sa isip ni Yehan sa sandaling ito. Sa wakas ay nalaman ni Yehan kung saan siya nagmula upang maranasan ang buhay at kamatayan mula sa gilid ng kawalan ng pag-asa. Sa wakas ay nalaman ni Yehan kung saan ito nagmula. Kailangan mong maramdaman ang kawalan ng pag-asa ng personal. Sa sandaling iyon, ang desperadong sitwasyon na nag-alulong sa gilid ng buhay at kamatayan ay isang uri ng artistikong konsepto. Gayunpaman, nang unti-unting pumikit si Yehan upang mapagtanto ang artistikong konsepto ng paglalakad sa gilid ng buhay at kamatayan, ang espada ng Sword God, na parang isang banal na sundalo na tumutusok sa langit, ay bumaril patay sa tatsulok na sinaunang selyo ng mabigat na taluktok, nang ang espada ay barilin, ang sinaunang selyo ay nasira, at ang kalooban ng buhay at kamatayan ay biglang nawala mula sa isip ni Yehan. Yehan, magising! Sa isang malakas na sigaw, ang boses ng Sword God ay umalingaw-ngaw sa isip ni Yehan na parang isang sampal sa mukha. Ang eksena na ito ay tila tumagal ng mahabang panahon, ngunit sa katunayan ay tumagal lamang ng isang segundo o dalawa. Tinalikuran ng Sword God ang espada sa kanyang kamay upang tulungan si Yehan na malutas ang krisis. Hindi malapit, sabi ni Yehan sa kanyang sarili, sayang, hanggat bibigyan siya ng isang sandali, ganap niyang mauunawaan ang artistikong konsepto na iyon. Sa isang iglap, tiningnan ni Yehan si Wang Focussion. Sa sandaling ito, si Wang Focussion ay hinahabol ng tatlong Sword God. Matandang lalaki, halos mamatay ako sa iyong mga kamay. Walang malasakit ang hitsura ni Yehan. Kumislap ang kanyang figure, at tumakbo siya palayo, at ang espada na nahulog mula sa kalangitan sa gabi ay automatikong nahulog sa kamay ni Yehan, Sword God, kunin ang espada. Hawak ang espada, ang Sword God ay ang tunay na Sword God, na may 10,000 sword chi sa isang espada, walang kapantay na domineering. Nakakahiya. Sa itaas ng kalangitan sa gabi, nakita ni Wang Focussion na winasak ng Sword God ang kanyang huling galaw kay Yehan, ang kanyang mga mata ay malamig na kumislap, at ang mga nagtatanggol na selyo at mga selyo ng pag-atake ay patuloy na nag-condensate mula sa kanyang mga kamay. Matandang bagay,
Halos makuha mo na ang daw. Sumugod si Yehan, naghiwa sa kawalan gamit ang isang domineering na kutsilyo, agad na nagpakita ng isang nagtatanggol na selyo sa harap ni Wang Fokishan, sirang mga palatandaan. Sa mga aral na natutunan mula kay Yehan, ngayon na ang apat sa kanila ay nakikipaglaban kay Wang Fokishan, sina Yehan at ang iba pa ay hindi na nagkalat. Kapag nagkalat, bibigyan nila si Wang Fokishan ng pagkakataon na talunin sila isa-isa, nakaharap sa nakakatakot na sinaunang pag-atake ng selyo ni Wang Fokishan at Kimen sina Yehan at ang apat sa kanila ay hindi na magiging pabaya. Kabanata 1163. Gumaganap, mga alon ng nakakatakot na mga tunog ng banggaan ang narinig sa kalangitan sa gabi, sina Yehan at ang apat ay magkakasama, at isang alon ng puwersa ang sumabog patungo kay Wang Fokishan, na nagdulot kay Wang Fokishan na umatras ng hakbang-hakbang sa kawalan, ang kanyang ekspresyon ay naging hindi maihahambing na pangit. Sa ngayon, ang apat na Yehan ay nagkakaisa, kaya hindi mahanap ni Wang Fokishan ang isang pagbagsak. Kahit na siya ay sumalakay sa alinman sa apat, ang tatlo pa ay agad natutugon. Wang Fokishan, nasa dulo ka na ng daan. Ang Sword God ay mukhang walang malasakit, ang kanyang espada ay kumikinang ng maliwanag, at bigla niyang iwinasiwas ang kanyang espada sa sinaunang selyo sa harap ni Wang Fokishan, at kaagad, ang sinaunang selyo ay sumabog na parang isang bula bukas. Mula sa pagsigaw ni Wang Fokishan, at ang kanyang mga kamay ay magkakross na parang kidlat. Gayunpaman, bago pa niya makondensate ang pangalawang sinaunang selyo, sina Yehan, Zhao Hengtian, at Leng Wufei ay agad na umatake, pinipilit siyang umatras ng hakbang-hakbang sa kawalan, ang kanyang mukha ay namumula. Wang Fokishan, oras na para bayaran mo ang presyo. Ang Sword God ay naglakad sa kawalan sa harap ni Yehan at ng tatlo sa kanila, na naghagis ng isang matalas na espada, na parang nagmumula sa dulo ng kalangitan sa gabi. Mabilis. Masyadong mabilis. Ang espada ng Sword God ay mas mabilis kaysa kidlat, at hindi masundan ni Yehan ang kanyang tingin. Naramdaman lamang niya ang paglabas ng espada ng Sword God, ngunit hindi niya nakita ang pag-atake ng Sword God. Sa sandaling ito, ang Sword God, siya tanging ang espada na may malakas na espada ang maaaring tawaging salitang, Diyos. Ang swordsmanship ni Leng Wufei sa harap niya ay parang isang sanggol. Boom! Sa napakabilis na espada, si Wang Fokishan, na napilitang umatras ni Yehan at ng iba pa, ay hindi pa nakakareact. Ang kanyang katawan ay natusok na ng enerhiya ng espada, at isang butas ng espada na may lapad na dalawang daliri ang lumitaw, at umagos ang dugo. Magandang pagkakataon. Nakikita ito, sina Yehan at ang tatlo sa kanila ay sabay-sabay na nagpadala halos sa sandaling nasugatan si Wang Fokishan. Tatlong pag-atake ang lumabas, na nagdulot kay Wang Fokishan na nasugatan na muli, at isang bukan ng dugo ang umagos mula sa kanyang katawan. Ito ay sumabog mula sa bibig at lumutang sa kalangitan sa gabi. Nakikita ang eksena na ito, ang apat sa kanila ay muling pinatay si Wang Fokishan. Ha 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 ha. Mga kabataan ng pamilyang Jin, ang inyong ikapitong master ay narito. Sa oras na ito, sa labas ng manor ng pamilyang Jin, dumating si Lin Chi kasama ang dalawang mahusay na Dragon Generals, apat na mahusay na Dragon Generals, at 23 Silver Dragon Generals. Sila ay pawang mga bihasang master na lumaki sa pagpatay ang mga mamamatay, ang kanilang pagdating ay binalot ang buong pamilyang Jin na parang isang walang hangganang masamang espiritu. Killing God Lin Chi. Tiningnan ni Jin Zhengcheng ang mga figure na lumulutang sa labas ng manor, ang kanyang mukha ay lubos na nagbago, tapos na, sa pagkakataong ito ay tapos na talaga. Ang paglitaw ni Yehan at ng iba pa ay nagdala sa pamilyang Jin sa isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, at sa sandaling ito, ang killing god na si Lin Chi ay nagdala rin ng mga tao upang patayin siya. Ito ang katapusan para sa kanyang pamilyang Jin. Patayin mo ako, mga matandang babae, bata at matanda, huwag kang mag-iwan ng sinuman. Sa sandaling ito, si Lin Chi ay nabuhay hanggang sa pangalan ng Diyos ng pagpatay. Tinatrato niya ang kaaway. Pagdating sa Bangzai Kingdom, hindi na siya nagpakita ng awa at pinatay silang lahat. Maaaring magdulot ng banta sa Tianlong. Si Lin Chi ay sumali sa kanyang mga master, at si Jipot Ian, na nakikipaglaban sa mga miyembro ng pamilyang Jin sa lupa, ay sa wakas ay makakahinga ng maluwag. Bagaman ang mga miyembro ng pamilyang Jin ay wala sa kanya, kailangan pa rin niyang protektahan ang banal na hayop na White Tiger, maaari lamang na bulag na ipagtanggol. Sa sandaling ito ay umaatake, bibigyan nito ang pamilyang Jin ng pagkakataon na harapin ang banal na hayop na White Tiger. Jipot Ian, sumama ka at tulungan ang boss na patayin ang matandang bastardo na iyon, at iwanan ang mga maliliit na bastardo kay Master Chi.
Sumabog si Lin Chi sa gitna ng mga master ng pamilyang Jin, at sa tuwing iwiwagay niya ang kanyang skybreaking halberd, ay tiyak na aalisin ang isang buhay, at isang mamamatay. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga master ng Tianlong ay lumilikha ng mga eksena ng nakakatakot na madugong eksena. Hindi nagsalita si Jipot Ian, at nagdala ng isang pares ng mga martilyo na nakakasira sa langit sa hangin, at nang dumating si Lin Chi, ang banal na hayop na Baiho ay hindi na kailangan niyang patuloy na protektahan. Sa itaas ng kalangitan sa gabi, sa pagdagdag ni Jipot Ian, si Wang Fokishan, na malubhang nasugatan na, ay nasa mas malaking presyon. Bagaman ang lakas ni Jipot Ian ay walang gaanong kahulugan sa kanya, siya ay malubhang nasugatan ngayon. Ang pagsali ay magiging isang banta sa kanya. Isang grupo ng mga bastardo. Ang mukha ni Wang Fokishan ay mabangis, at napilitan siyang umatras ng hakbang-hakbang sa itaas ng kalangitan sa gabi, sa matinding kahihiyan. Nakikita na si Wang Fokishan ay nasa kritikal na punto ng buhay at kamatayan, at si Yehan ay malapit ng patayin siya ng buong lakas. Ang boses ng banal na hayop na White Tiger ay biglang pumasok sa isip ni Yehan, "Boy, huwag kang mag-alala tungkol sa matandang lalaking iyon, sumunod ka agad sa akin." Nakarinig nito, nagulat ang ekspresyon ni Yehan, at nagmadali siyang tumingin patungo sa posisyon ng banal na hayop na White Tiger. Sa sandaling ito, ang banal na hayop na White Tiger ay naging isang tuta at tumatakbo patungo sa likuran ng pamilyang Jin. Nakikita ito, si Yehan ay walang magawa kundi ang sumuko kay Wang Fokishan, at hinabol ang banal na hayop na White Tiger sa kalangitan sa gabi. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yehan ay nakarating na sa harap ng isang kuweba. Ang yungib na ito ay dapat na ang natuklasan ni Zhao Hengtian, ngunit walang nagbabantay dito. Kabanata 1164. Huwag kang tumingin, pumasok ka na agad. Nakarinig nito, pumasok si Yehan sa yungib. Ang yungib na ito ay hindi masyadong malalim, mga 20 metro lang ang lalim, ngunit pagkatapos pumasok dito, biglaang nakaramdam si Yehan ng mga alon ng hindi maihahambing na matatalas na puwersa na kumakalat sa hangin. Ang matalas na puwersa ay dumaan at pinutol ang damit ni Yehan. Anong matalas na kapangyarihan? Pumikit ang mga mata ni Yehan, at mabilis siyang naglakad pasulong. Sa wakas, natagpuan ni Yehan ang banal na hayop na White Tiger sa dulo ng yungib. Sa sandaling ito, nakatayo ito sa ilalim ng isang batong plataporma. Sa batong plataporma sa plataporma, natagpuan ni Yehan ang isang kumikinang na gintong bato. Ang gintong batong ito ay hugis tatsulok. Ang matalas na kapangyarihan ay kumakalat mula sa tatsulok na gintong batong ito. Maaari bang ito ang extraterrestrial meteorite na nakuha ng pamilyang Jin? Isang kakaibang tingin ang nasa mukha ni Yehan. Baliw na meteorite, isa ito sa mga bato ng 5 elemento, huwag nang magtanong ng sobra, itago mo lang ang gintong batong ito, huli na. Ang boses ng banal na hayop na White Tiger ay tila medyo nag-aalala, ang kanyang may ekspresyon ng pag-aalala ng tao sa kanyang mukha. Sa sitwasyong ito, nang siya ay nakulong ni Wang Fokishan kanina, hindi pa niya nakita si Yehan na gaanong nag-aalala. Sa loob ng yungib, si Yehan ay sabik na makita ang banal na hayop na White Tiger, kaya napigilan niya ang mga pagdududa sa kanyang puso, at inilagay ang makinang na gintong tatsulok na bato sa Sumero Ring. Gayunpaman, sa pagkawala ng batong ito, ang matalas na kapangyarihan na sumasakop sa yungib ay nawala. Nakikita ito, ang sabik na tingin sa mukha ng banal na hayop na Baiho ay nawala ng walang bakas. Tinatanong ni Yehan, "Maliit na lalaki, sinabi mong ang batong ito ay isang hugis gintong bato. Pumunta ka ba rito para lang dito?" Tumango ang banal na hayop na White Tiger, at ang boses ay pumasok sa isip ni Yehan. Ito ang hugis gintong bato sa mga bato ng 5 elemento, na nagtataglay ng kapangyarihan ng 5 elemento at ang kapangyarihan ng ginto. Ang kapangyarihang ito ng ginto ay ang pinakamatulas na kapangyarihan sa mundo. Ultimate, lahat ng bagay sa mundo ay hindi masisira, mayroon itong malaking epekto, unti-unti mong matutuklasan ito sa hinaharap, dapat mong itago ang hugis gintong batong ito, at huwag matuklasan ng mga tao sa banal na lupain ng Kunlun. Bato ng 5 elemento, ang kapangyarihan ng 5 elemento, ang gintong bato, ang kapangyarihan ng ginto. Medyo nahihilo si Yehan sa mga salita ng banal na hayop na Baiho, ngunit bago pa makapagsalita si Yehan, nagpatuloy ang banal na hayop na Baiho. Alam kong may mga pagdududa ka sa iyong isipan, ngunit wala akong oras para magpaliwanag ngayon, ang hugis gintong batong ito ay naglalaman ang kapangyarihan ng ginto, dapat mong sipsipin ang kapangyarihan sa loob. Nagsikap akong hanapin ang batong ito, para lang tulungan kang mahanap ang batong ito. Gamit ito, makakalaban mo ang banal na lupain ng Kunlun sa hinaharap. Nakasalalay sa iyo na makatakas mula sa banal na lupain ng Kunlun.
Salamat, maliit na lalaki. Medyo naantig si Yehan. Ang banal na hayop na White Tiger ay nagmula sa Huaxie patungo sa Bangzai Kingdom at ito ay upang tulungan siyang mahanap ang hugis gintong bato. Kung gusto mong magpasalamat sa akin, tulungan mo akong iligtas ang lahat ng banal na hayop mula sa banal na lupain ng Kunlun, upang ang aking mga pagsisikap ay hindi mawalan ng saysay, bata, ang aking mga banal na hayop ay nakasalalay sa iyo. Nakarinig nito, kumunat ang noo ni Yehan, at mula sa tono ng isa, narinig niya ang isang pakiramdam ng paghihiwalay. Maliit na lalaki, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Kumunat ang noo ni Yehan at nagtanong. Dumating na sila. Tiningnan ng puting tigre ng banal na hayop ang labas ng yungib at sinabi, alalahanin ang sinabi ko, ang hugis gintong bato ay ang iyong pag-asa laban sa banal na lupain ng Kunlun, at ang kahulugan ng hugis gintong bato ay tiyak na hindi ganoon, kahit na ikaw pumasok sa ibang mundo, ito ang lahat ng kataas-taasang kayamanan, at huwag mong ipapakita si Suzaku. Pagkatapos ng lahat, ang banal na hayop na White Tiger ay nontog palabas ng yungib. Sino ang darating? Humigpit ang mukha ni Yehan, at sumunod siya sa kanya. Sa sandaling ito, ang labanan sa labas ay tumigil na. Nang sundan ni Yehan ang banal na hayop na White Tiger sa lugar kung saan nagsimula ang labanan, ang mukha ay biglang naging pangit, dahil sa kalangitan sa gabing ito, may lumitaw na dalawang master na ayaw harapin ni Yehan. Xuanhuang dalawang banal. Ito mismo ang ikinabahala ni Yehan, ngunit nangyari na ito ngayon, si Wang Focushan ay maaaring subaybayan ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger, at ang dalawang banal na sina Xuan at Wang ay natural na magagawa rin ito. Tumigil ang labanan, at lahat ng mata ay tumitig sa dalawang banal na sina Xuanhuang at Wang sa kalangitan sa gabi. Ang mga mukha ng mga sword god ay napakapangit din. Nang lumitaw ang dalawang banal na sina Xuanhuang dito, ano ang mangyayari sa banal na hayop na White Tiger? Hindi mo na kailangang isipin kung ano ang mangyayari. Mga nakakahiyang langgam, ano ang masasabi mo ngayon? Sa kalangitan sa gabi, kasunod ng malamig na pag-ungol ni Venerable Huang, isang walang katapusang presyon ang agad na binalot ang mundo, at sa isang iglap, naramdaman ng lahat na mabigat ang kanilang mga katawan. Ang dalawang banal na sina Xuan at Huang ay tumitig kay Yehan ng mga malamig na mata na may hangarin na pumatay. Sinabi ni Yehan na hindi niya alam ang kinaroroonan ng banal na hayop na White Tiger nang siya ay nasa Golden Triangle, ngunit ngayon ay nakatayo siya kasama ang banal na hayop na White Tiger. Matandang lalaki, ano ang gusto mong sabihin ko? Ang ekspresyon ni Yehan ay napakamalamig din, at ang paglitaw ng dalawang banal, sina Xuan at Huang, ay hindi inaasahan sa kanya. Niloko mo kami. Tila balak mong humingi ng kamatayan. Ang dalawang banal, sina Xuan at Huang, ay naglakad pababa sa kawalan. Nakikita ito, ang sword god at ang iba pa ay sumugod isa-isa at tumayo sa tabi ni Yehan. Pinangunahan din ni Lin Chi ang mga tauhan ng Tianlong upang harangan si Yehan, na tumitig sa kanya ng hangarin na pumatay. Isang grupo ng mga langgam, ay padadalo ko kayong lahat sa impyerno ngayong gabi. Ang mga mata ng dalawang banal na sina Xuan at Huang ay nagpakita ng hangarin na pumatay. Nakarinig nito, ang mukha ni Jin Zhengcheng ay puno ng kagalakan. Kung papatayin ng dalawang master na ito sina Yehan at ang iba pa, kung gayon ang krisis na kinakaharap ng kanyang pamilyang Jin ay automatikong malulutas. Mga nakatatanda, kung matutulungan ninyo akong patayin ang mga taong ito, ang aking pamilyang Jin ay magpapasalamat. Sabi ni Jin Zhengcheng na may mapagpakumbabang mukha. Sino ka ba? Nang ahas kang hilingin sa amin na tulungan kang pumatay ng mga tao. Malamig ang tingin ni Venerable Huang, at sa isang kaway ng kanyang manggas, isang nakakatakot na puwersa ang bumagsak sa katawan ni Jin Zhengcheng. Sa susunod na sandali, nagyelo ang mukha ni Jin Zhengcheng, ang katawan ay bumagsak ng walang buhay. Kabanata 1165. Nakikita ito, ang mga miyembro ng pamilyang Jin ay nagulat, at umatras ng may takot. Sa kalangitan sa gabi, si Wang Focushan, na nakakita sa eksena na ito, ay tahimik na umalis sa oras na ito, at lumitaw ang dalawang banal na sina Xuanhuang at Huang. Gusto niyang makuha ang banal na hayop na White Tiger, ngunit wala siyang pagkakataon. Nakikita ito, bagaman alam ni Yehan at ng iba pa na umalis si Wang Focushan, ngunit wala silang magawa. Ang kasalukuyang Wang Focushan ay hindi na ang kanilang layunin, ngunit ang dalawang banal na sina Xuan at Huang. Lin Chi? Umatras. Tinapik ni Yehan si Lin Chi sa balikat. Ang dalawang banal, sina Xuan at Huang, ay gustong pumatay ng mga tao. Hindi nila ito mapipigilan, at walang sino man dito ang makakapagpigil sa kanila. Ito ay magpapataas lamang ng mga nasawi.
Nakarinig nito, kumaway si Lin Chi ng kanyang kamay, ang mga tao ng Tianlong ay agad na umalis, sina Yehan at ang iba pa ay humarap sa dalawang banal. Langgam, tila gusto ng Diyos na mamatay ka sa aming mga kamay. Sabi ni Venerable Huang na may pang-uuyam, hindi kita pinatay sa Golden Triangle, ngunit dito, wala kang matatakasan, at walang makaliligtas sa iyo, ang iyong buhay. Ha! Dalawang matandang aso ninyo nakalimutan na mayroon pa akong ngiti na magtanong sa langit. Ang Sword God ay humakbang ng dalawang hakbang, ang kanyang mga mata ay parang espada, ang kanyang kanang kamay ay nasa hawakan na ng espada, at maaari siyang bumunot anumang oras para pumatay. Nakarinig nito, walang pakialam na sinabi ni Swanson, ngumiti at magtanong sa langit, talagang sa tingin mo ba na ang dalawa sa atin ay hindi nang ahas na patayin ka? Para sa kapakanan ng Panginoon ng daigdig, lumabas ka dito sa loob ng 3 hininga. Maliban kung ang dalawang matandang aso ninyo ay kayang pumatay din sa akin. Dahan-dahang hinugot ng Sword God ang espada, na nagdulot ng ganap na walang pakialam sa mga mukha ng dalawang banal, sina Zuan at Huang, sila ay bumaril na at pinatay si Xiao Wentian, hindi pa banggitin ang matandang aso ng kabilang panig, kailan nila natanggap ang ganitong mga insulto. Magtanong sa langit na may ngiti, tila hinanap mo ang gulo sa iyong sarili. Ngayon, kahit na mayroon kang magandang relasyon sa banal na Diyos ng lupa, ang dalawa sa atin ay hihilingin sa iyo na bayaran ang presyo. Ang walang pakialam na boses ay dumaan sa hangin, parang isang nakakapasong lamig na nagwawalis sa mundo, sina Yehan at ang iba pa ay tunay na nakaramdam ng hangarin na pumatay mula sa dalawang banal na sina Zuan Huang. Nakikita ang dalawang banal na sina Xuan Huang at Huang na naglalakad na may mga malamig na mukha, mahigpit na hinawakan ni Yehan ang Dragon Scale Dagger. Ang dalawang banal na sina Xuan Huang at Huang ay gustong makipaglaban, at maaari lamang silang makipaglaban hanggang kamatayan. Sa sitwasyong ito, sina Yehan at ang iba pa sina Yehan ay walang magawa kundi ibigay ang banal na hayop na White Tiger, syempre ayaw ni Yehan. Ang banal na hayop na White Tiger ay tumakbo hanggang sa Bangzai Kingdom upang tulungan siyang mahanap ang Golden Shaped Stone, at binigyan ng dalawang banal na sina Zuan Huang ng pagkakataon na matuklasan ito. Kung hindi, sa lakas ng banal na hayop na White Tiger na nagtatago, ang dalawang banal na sina Zuan at Huang ay maaaring hindi ito mahanap. At kahit na mahanap nila ito, nakaharap sa dalawa sa kanila, ang banal na hayop na White Tiger ay maaaring may lakas na makipaglaban. Ang banal na hayop na White Tiger ay nahulog sa panganib dahil sa kanyang sarili, hindi lang ito mapapanood ni Yehan na kunin ng dalawang banal na sina Zuan Huang. Huwag kang maggulo, wala sa inyo ang mga kalaban ng dalawa sa kanila. Ang boses ng banal na hayop na White Tiger ay umalingaw sa isip ni Yehan. Bata, huwag kang magpadalos-dalos, hindi alam ng lalaking iyon kung anong mga trick ang ginawa niya sa akin kanina. Sa sandaling ito, hindi ko na magagamit ang kapangyarihan ng banal na hayop. Kahit na kayo ay magkakasama, ito ay hindi maiiwasan na mamamatay ako. Anuman, nang lumabas ako upang maghanap ng hugis gintong bato, hindi ko naisip na makatakas ako sa kanilang paghabol. Sa kabutihang palad, dumating ka rito sa oras, at ngayon ang hugis gintong bato ay ligtas na nasa iyong mga kamay. Kahit na nahuli ako ng mga ito tigilan, sa iyo dito, ang ating banal na lahi ng hayop ay mayroon pa ring pag-asa. Maliit na lalaki, gusto mo bang? Ang ekspresyon ni Yehan ay naging pangit. Walang pagpipilian. Sina Qinglong at Xuanwo ay nahulog sa mga kamay ng banal na lupain ng Kunlun isa-isa, at si Suzaku ay natutulog na. Kung hindi ako gagawa ng isang bagay, wala talagang pag-asa para sa ating banal na lahi ng hayop. Bata, tandaan ang aking mga salita, ang hugis gintong bato ay ang iyong puhunan laban sa banal na lupain ng Kunlun, at ang papel nito ay hindi limitado dito, malalaman mo ito sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang banal na hayop na White Tiger ay lumabas na, nakatayo sa harap ng lahat, na tumitingin sa dalawang banal na sina Zuan Huang. Maliit na lalaki. Ang puso ni Yehan ay nasaksak, pinapanood itong lumabas, na nagpapaalala kay Yehan sa eksena kung kailan ginawa ni na Jian Huang at ang magulo na matandang lalaki ang mga alipin sa banal na lupain ng Kunlun para sa kanya. Nakikita ito, ang dalawang banal na sina Xuan Huang at Huang ay tumigil at tumingin sa banal na hayop na White Tiger, sa pagkakataong ito, wala kang matatakasan. Nahuli kita. Pagdating ng oras, hihingi ako ng kredito sa banal na hari. Ang kredito ay sa amin. Ngayon na ang dalawa sa inyo ay wala na, si Earth Venerable Xiao ay hindi na mag-iisip na magbahagi ng isang piraso ng pie. Yehan, ano ang dapat kong gawin? Tinanong ni Sword God si Yehan, dapat bang pumunta ang banal na hayop na White Tiger sa dalawang banal na sina Zuan at Huang?
Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, huwag kang gumawa ng anumang bagay, hayaan mong hawakan niya ito sa kanyang sarili. Nakarinig nito, tahimik na tumango ang Sword God, ngunit mahigpit na hawak ang kanyang espada. Sa sandaling piliin ng dalawang banal na sina Zuan at Huang na salakayin sila, dapat niyang igalaw ang kanyang espada. Ang banal na hayop na White Tiger ay tumayo sa harap ng dalawang banal na sina Xuanhuang, ang ulo nito ay nakataas, kahit na hindi na nito magagamit ang kapangyarihan ng banal na hayop ngayon, hindi ito yuyuko sa harap ng dalawang banal na sina Xuanhuang kahit na ito ay mayabang. Ang buong eksena ay natahimik sa kapaligirang ito. Pagkatapos ng halos kalahating minuto, ngumiti si Xuanzhen kay Yehan at sinabi, Langgam, maswerte ka sa pagkakataong ito at maaari kang patuloy na mabuhay. Bakit ka nagkakagulo sa amin sa ibang bansa? Hindi mahalaga, ngunit huwag mo akong makita sa Huaxia, kung hindi, talagang darating ka sa katapusan ng iyong buhay. Matapos sabihin ito, ang dalawang banal na sina Xuanhuang at Huang ay lumingon at umalis. Lumingon ang banal na hayop na Baiho upang tingnan si Yehan, at sinundan ng dalawang banal na sina Xuanhuang at umalis. Bata, nakasalalay sa iyo. Hihintayin kita sa banal na lupain ng Kunlun. Ang boses ng banal na hayop na White Tiger ay pumasok sa isip ni Yehan. Bagaman hindi alam ni Yehan kung ano ang pinag-usapan ng banal na hayop na White Tiger at Xuanhuang, sa paningin ni Yehan, ang banal na hayop na White Tiger ay sumunod na kay Xuanhuang at sa dalawa. Nawala ang kanyang kabanalan sa malawak na kalangitan sa gabi. Mahigpit na kinuyam ni Yehan ang kanyang mga kamao. Ang pag-alis ng banal na hayop na White Tiger ay nagparamdam sa kanya ng kawalan ng kakayahan sa muli na pagharap sa banal na lupain ng Kunlun. Ang hugis gintong bato, ang banal na hayop na White Tiger ay nag-risk na matagpuan ng mga tao ng Kunlun, ang banal na lupain, upang tulungan siyang mahanap ito. Ang kahalagahan ng batong ito ay maliwanag. Hindi lang ikaw, ang banal na lupain ng Kunlun, may mga taong naghihintay sa akin, huwag kang mag-alala, isang araw, babalik ako. Huminga ng malalim si Yehan, sa sandaling ito, mayroong isang kakilakilabot na marahas na hininga na umaagos sa kanyang puso, at mayroong ang baliw na hangarin na pumatay ay kailangang mailabas. Kabanata 1166. Naramdaman ng aura na ito mula kay Yehan, ang mga tao ng Tianlong ay sumabog din ng nakakatakot na hangarin na pumatay. Patayin sila. Sa sandaling ibinigay ni Lin Chi ang utos, ang kanyang mukha ay parang kay Shire. Sa sandaling ito, kailangan din niyang ilabas ang kanyang nakamamatay na aura, at ang mga tao ng pamilyang Jin ay naging kanyang pinakamagandang target. Sa isang iglap, ang mga hiyawa ng mga miyembro ng pamilyang Jin ay umalingaw-ngaw sa kalangitan sa gabi. Ngayong gabi, ang pamilyang Jin ng Bangzai Kingdom ay tadhana na mapuksa ni Lin Chi. Ang buong pamilyang Jin, na nakaharap sa Diyos ng pagpatay na si Lin Chi, ay parang tupa na naghihintay ng makatay, walang lakas na lumaban, kahit na si Qin Zhengxian ay pinatay, hindi binuksan ni Yehan ang kanyang bibig upang panatilihin siya, ang pagpatay ni Lin Chi sa pamilyang Jin, hindi rin ito pinigilan ni Yehan. Sa loob ng wala pang kalahating oras, walang nakaligtas mula sa pamilyang Jin. Ang pag-atake ni Lin Chi ay natural na papatayin ang damo at mga ugat ng hindi nag-iiwan ng anumang nakatagong panganib. Ang hangin sa itaas ng buong pamilyang Jin ay napuno ng isang malakas na amoy ng dugo. Ang pamilyang Jin ay may Lin Chi na gagawa nito, ngunit hindi ito pinansin ni Yehan, at ang grupo ay bumalik sa hotel muli. Sa ngayon kahit na ang banal na hayop na White Tiger ay nahulog sa mga kamay ng banal na lupain ng Kunlun. Ang Sword God ay nagsabi na may emosyon, nakakaawa na ang matandang lalaking si Wang Fokishan ay nakatakas. Sword God? Pakitulong mo akong hanapin siya, huwag mo siyang patayin, dahil kung may pagkakataon, papatayin ko siya gamit ang aking sariling mga kamay. Galit na tumingin si Yehan, kung hindi ginulo ni Wang Fokishan ang sitwasyon, gagamit siya ng mga trick sa banal na hayop na Baiho, marahil ngayong gabi, ang dalawang banal na sina Zuan at Huang ay hindi makakaagaw ng banal na hayop na White Tiger. Walang problema, kahit na makatakas siya, mahahanap ko pa rin siya. Ang aking espada ay tutulong sa akin na subaybayan ang kanyang aura. Pinisil ng Sword God ang espada sa kanyang kamay, tumingin kay Yehan at sinabi, buksan ang isang maliit, hanggat ikaw ay nandito pa, mayroon pa silang pag-asa. Alam ko, tumango si Yehan, tumayo sa harap ng bintana at tumingin sa kalangitan sa gabi sa labas, at sinabi, lahat sila ay may pag-asa sa akin, kaya anuman ang pinagdadaanan ko, hindi ko sila bibiguin. Mabuti kung mag-iisip ka ng ganyan. Sabi ng Sword God, susundan ko si Wang Fokishan sa lahat ng oras, upang hindi siya tumigil, hanggang sa magkaroon ka ng kakayahang harapin siya ng personal, iyon ang oras ng kanyang kamatayan.
Matapos magsalita, ang Sword God ay lumipad na palabas ng bintana. Si Wang Fokishan ay malubhang nasugatan, kaya dapat pa rin siyang nasa Bangzai Kingdom. Ngayon ang pinakamagandang panahon upang subaybayan si Wang Fokishan. Sinabi ni Zhao Hengtian sa oras na ito, Yehan, ang bagay sa Bangzai Country ay tapos na, kaya kailan tayo aalis patungo sa kanluran. Bukas ng umaga, sabi ni Yehan na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, Kuya Zhao, pumunta ka at maghanda ng ilang tiket sa eroplano. Lilipad tayo patungo sa kanluran bukas ng umaga. Walang sino man ang maaaring maging hadlang sa atin. Sa madilim na gabi, sa hotel, sa silid ni Yehan. Sa kama, mahigpit na pumikit si Yehan. Sa kanyang isipan, inalala niya ang artistikong konsepto ng pag-alulong sa gilid ng buhay at kamatayan ng harapin si Wang Fokishan. Ang artistikong konsepto na ito ay eksaktong kailangan ni Yehan na maunawaan. Maaaring ganap na makontrol ni Yehan ang longevity sword gamit ang artistikong konsepto, at ang artistikong konsepto na iyon ay isang napakamakapangyarihang paraan ng pag-atake. Ang totoo lang, kung wala doon upang madama ang artistikong konsepto ng pag-alulong sa gilid ng buhay at kamatayan, kahit gaano man subukan ni Yehan na alalahanin ang eksena noon, hindi niya mailagay ang kanyang sarili dito, at napalampas ang punto. Tila kung gusto mong maunawaan ang ganitong uri ng artistikong konsepto, kailangan mong maranasan muli ang sitwasyon ng pag-alulong sa gilid ng buhay at kamatayan. Dahan-dahang binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata, at naunawaan ang salitang Janya sa Wushu. Ang artistikong konsepto ay napakamakapangyarihan. Bagaman ito ay isang uri lamang ng artistikong konsepto, kung ang isa ay makakaunawa nito, ang kapangyarihan nito ay hindi maliit na bagay. Ang totoo lang ay kung gusto mong maunawaan, maliban kung mararanasan muli ni Yehan ang sitwasyon ng buhay at kamatayan, nangangahulugan ito na kailangang mamatay muli, si Yehan, at mapagtanto ang tunay na kahulugan ng artistikong konsepto na ito mula sa gilid ng buhay at kamatayan. Hindi kayang maunawaan ang artistikong konsepto na iyon, pansamantalang sumuko si Yehan. Kaagad, isang kumikinang na gintong tatsulok na bato ang lumitaw sa mga kamay ni Yehan. Ang buong katawan ng batong ito ay ginto, parang isang piraso ng ginto, ngunit ang kulay nito ay mas dalisay kaysa sa ginto. Ang kapangyarihan ay kumakalat, ang matalas na kapangyarihan na ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang matalas na sandata sa mundong ito. Ang tingin ni Yehan ay nakatuon sa hugis gintong batong ito. Narinig na niya ang tungkol sa hugis gintong batong ito mula sa bibig ng marangal na si Zhao. Si Pang Zhu ay may batong ito sa simula, at nabuhay siya ng 800 taon. At ito ay sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan mula sa hugis gintong bato na sinaktan niya ang banal na hari ng banal na lupain ng Kunlun. Parehong hinangaan ni na Xiao at ng banal na hayop na Baiho ang batong ito ng labis, na nagparamdam kay Yehan sa kahalagahan ng hugis gintong bato, at sinabi rin ng banal na hayop na Baiho na ang hugis gintong bato ay hindi madali, kahit na pumunta siya sa ibang mundo sa hinaharap, ang batong ito ay isang kataas-taasang kayamanan din. Mahigpit na hinawakan ni Yehan ang hugis gintong bato sa kanyang kamay, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Gusto ng banal na hayop na Baiho na tulungan siyang mahanap ang batong ito nang hindi isinasaalang-alang ang panganib. Hindi niya dapat hayaang mawala ng saysay ang mga pagsisikap ng isa. Ang kapangyarihan sa hugis batong bato, dapat niyang gawin itong kanyang sariling kapangyarihan. Habang nagsimulang magsanay si Yehan, ang gintong liwanag ay biglang sumabog sa hugis gintong bato, na nagdulot sa buong silid ni Yehan na tila nalubog sa isang gintong karagatan, at ang katawan ni Yehan ay natakpan ng isang gintong layer. Xiaoguang, marilag, parang isang gintong Diyos ng digmaan. Tinitingnan ang labas ng bintana, sa silid ni Yehan, ang gintong liwanag ay kumikislap at namatay, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakakakaibang pakiramdam. Anong uri ng kapangyarihan ito? Sa sandaling ito, sa tatlong silid na katabi ni Yehan, sina Zhao Hengtian, Leng Wufei, at Jipot Ian ay sabay-sabay na nagising mula sa kanilang pagsasanay, at ang pag-alon ng ganitong uri ng kapangyarihan ay naipasa, na nagparamdam sa kanila na parang may nakasabit na puno na nakasabit sa itaas ng kanilang mga ulo. Ang isang espada ay maaaring mahulog anumang oras at kukunin ang buhay ng mga tao. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam sila ng ganitong nakakatakot na matalas na kapangyarihan. Si Yehan iyon. Tiningnan ni Zhao Hengtian ang direksyon ng silid ni Yehan. Ang nakakatakot na matalas na kapangyarihan ay ipinadala mula sa silid ni Yehan. Kaagad bumangon si Zhao Hengtian at iniwan siya. Dumating siya upang bantayan ang pintuan ng silid ni Yehan, bagaman hindi alam ni Zhao Hengtian kung anong uri ng kapangyarihan ang nilinang ni Yehan, ngunit sa sandaling ito, hindi siya dapat maistorbo.
Sina Leng Wufei at Jipot Ian ay lumapit din mula sa magkabilang panig, ang kanilang mga iniisip ay kapareho ng kay Zhao Hengtian. Kabanata 1167. Naramdaman mo rin ba iyon? Tumingin si Zhao Hengtian sa dalawa at nagtanong. Tumango si Leng Wufei at sinabi, kahit hindi ko alam kung ano ito ay lubos na nakakatakot. Hayaan mo na lang, hindi siya maaaring maistorbo sa oras na ito. Pagkatapos, ang tatlo ay sabay-sabay na nagbantay sa pintuan ni Yehan. Sa loob ng silid, ang isipan ni Yehan ay hinahaplos ang kapangyarihan sa hugis gintong bato, at ang kanyang isipan ay lumubog sa hugis gintong bato. Ito ay isang malawak at walang hangganang gintong mundo, at ang buong mundo ay tila pinahiran ng ginto. Ang mga may gintong tinik ay hindi man lang makapipikit ng kanilang mga mata. Ang nakakatakot na matalas na kapangyarihan ay walang katapusang gumagala sa gintong mundong ito, ang isipan ni Yehan ay nasa loob nito sa sandaling ito, nararamdaman ang mga kapangyarihang ito, ang isipan ni Yehan ay nagsimulang makipag-usap dito. Gayunpaman, habang nagsimulang makipag-usap si Yehan sa mga gintong kapangyarihang ito, ang buong gintong mundo ay tila nagkagulo sa sandaling ito. Ang mga gintong kapangyarihang iyon ay nagkagulo ng sama-sama. Ang orihinal na napakatalas na gintong kapangyarihan ay agad na naging mas nakakatakot. Si Yehan ang kanyang isipan ay nakihalo dito, na parang malapit ng mapuksa. Kaagad, ang kapangyarihan sa hugis gintong bato ay patuloy na bumuhos sa katawan ni Yehan sa pamamagitan ng mga kamay ni Yehan, at damaloy sa kanyang 8 pambihirang meridian, sa buong kanyang katawan. Sa sandaling ito, bawat bahagi ng katawan ni Yehan, ang lahat ay puno ng gintong kapangyarihang ito. Naramdaman ito, nanginginig ang katawan ni Yehan habang nagsasanay siya. Sa sandaling ito, naramdaman niya na parang ang kanyang katawan ay malapit ng mapunit ng mga gintong puwersang ito. Ang mga gintong puwersang iyon ay pumasok sa kanyang katawan, at ang kanilang matalas na aura ay nagdulot sa katawan ni Yehan halos hindi kayang tiisin. Sa ilalim ng panloob na tingin ni Yehan, ang mga gintong kapangyarihang iyon ay damaloy sa kanyang katawan, umiikot pabalik-balik, walang layunin. Gayunpaman, matapos ang ilang araw na pag-ikot ng mga kapangyarihang ito sa katawan ni Yehan, biglang naramdaman ni Yehan ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Ang sakit na pagpunit na dala nito ay unti-unting hamupa, at sa ilalim ng pagtitiis ng mga gintong puwersang ito, ang kanyang mga panloob na meridian at organo ay pinatibay isa-isa. Naramdaman ito, huminga ng maluwag si Yehan. Ang mga gintong kapangyarihang ito ay talagang nakakatakot. Dapat mong malaman na matapos na mailigtas si Yehan ng banal na hayop na Suzaku gamit ang pamamaraan ng muling pagsilang ng apoy, ang mga meridian, organo, at iba pa sa kanyang katawan ay pinainit ng banal na apoy ni Suzaku. Pagkatapos ng pagpino, ito ay naging napakamakapangyarihan, ngunit kahit na ang mga meridian ng lakas na ito ay hindi makatiis sa gintong kapangyarihang ito, na nagparamdam kay Yehan ng sakit na mapunit. Sa sandaling pumasok ang mga gintong puwersang ito sa katawan, halata na hindi ito matitiis ng katawan ni Yehan, kaya pinatibay niya muli ang kanyang mga panloob na meridian. Dahan-dahang ipinikit muli ni Yehan ang kanyang mga mata. Matapos palakasin ng mga gintong puwersang ito ang kanyang mga meridian, naramdaman ni Yehan na ang mga gintong puwersang ito ay nasa lahat ng dako ng kanyang katawan. Sa sandaling sumabog ito ay magiging lubhang nakakatakot kaagad, nagpatuloy si Yehan sa pagsipsip ng kapangyarihan sa loob ng hugis gintong bato. Lumipas ang oras sa bawat minuto at bawat segundo, at pagkatapos ng 3 oras na lumipas ng ganito, naramdaman ni Yehan na ang gintong kapangyarihan sa kanyang katawan ay umabot na sa isang puspos na estado, at kung magpapatuloy siya, ang kanyang katawan ay sesubog ng gintong kapangyarihang ito. Sa kasong ito ay parang isang taong puno ng pagkain ay hindi na makakapagpatuloy sa pagkain, maliban kung ang orihinal na pagkain ay natunaw, ang susunod na hakbang ay maaaring ipagpatuloy. Tila kung gusto mong magpatuloy sa pagsipsip ng ganitong uri ng gintong kapangyarihan, maaari mo lamang patuloy na mapabuti ang iyong lakas. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, ang kanyang kasalukuyang lakas ay umabot na sa limitasyon na kaya niyang tiisin, at maaari lamang siyang magpatuloy maliban kung ang kanyang kaharian ay mapabuti. Sipsipin ang gintong kapangyarihang ito. Ang gintong kapangyarihan na nasa hugis gintong bato ay tinatawag na kapangyarihan ng ginto. Ang kapangyarihang ito ng ginto ay medyo katulad ng hininga sa sandata, ngunit sa paghahambing, ang kapangyarihang ito ng ginto ay mas malakas kaysa sa matalas na kapangyarihan sa sandata. Kung ang isang ordinaryong sandata na may ganitong uri ng kapangyarihan ay marahil ay mas nakakatakot kaysa sa anumang mahiwagang sandata sa China. Siyempre, maliban kung ang material ng sandata ay makatiis sa kapangyarihan ng ginto.
Bukod dito, gamit ang ganitong uri ng gintong kapangyarihan sa kanyang katawan, naramdaman ni Yehan ang nakakatakot na matalas na kapangyarihan mula sa itaas. Sa sandaling sumabog ang ganitong uri ng kapangyarihan, gaano nakakatakot ang kapangyarihang iyon. Hayaan si Yehan na abangan ito. Gayunpaman, bagaman matagumpay na nilinang ni Yehan ang kapangyarihan ng ginto sa hugis gintong bato, ang kasalukuyang lakas ni Yehan ay masyadong mahina pa rin. Bagaman ang kapangyarihan ng ginto ay nagpatibay sa kanyang mga meridian, hindi pa rin niya kayang tiisin ang higit pang kapangyarihan ng ginto. Lakas, maliban kung ang lakas ni Yehan ay tumaas, maaari niyang mapaunlakan ang higit pang kapangyarihan ng ginto, at ang kapangyarihan ng ginto sa kanyang katawan ay tataas din ng naaayon. Hindi na niya masisipsip ang kapangyarihan ng ginto, kaya wala nang magawa si Yehan kundi sumuko. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, matagumpay niyang nilinang ang kapangyarihan ng ginto. Bagaman hindi ito nagdulot ng anumang pagpapabuti sa kaharian ni Yehan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yehan ay tiyak na napabuti higit sa isang baitang. Naramdaman na natapos na ang pagsasanay ni Yehan, tinulak ni na Zhao Hengtian at ng iba pa ang pinto mula sa labas ng silid at pumasok. Si Yehan ay nagsasanay ng ganitong uri ng kapangyarihan buong gabi, at hindi siya naglakas loob na istorbohin ni na Zhao Hengtian at ng iba pa. Si Yehan ay nagsasanay sa sandaling ito. Nang matapos na ito, hindi na nila mapigilan ang pagpasok at pagtingin. Si Yehan ay lumabas din sa silid tulugan sa oras na ito, tinanong ni Zhao Hengtian, Yehan, anong uri ng kapangyarihan ang nilinang mo? Nakakatakot ito. Nakarinig nito, sinabi ni Yehan, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong uri ng kapangyarihan ito. Natatandaan mo ba ang bato mula sa pamilyang Jin? Ang banal na hayop na Baiho ay dumating sa Bangzai Kingdom sa pagkakataong ito upang tulungan akong makuha ang batong iyon. At ang kapangyarihang iyon ay nagmula sa batong iyon. May ganitong kakaibang bagay. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang mga mukha ng tatlo sa mga mukha ni Zhao Hengtian ay nagpakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala, at sinabi ni Yehan, Kuya Zhao, paano mo inihahanda ang tiket sa eroplano? Sinabi ni Zhao Hengtian na ayos na ito, at oras na para sumakay sa eroplano sa loob ng isang oras, ngunit bakit tayo pupunta sa Mexico kapag pumunta tayo sa kanluran sa pagkakataong ito? Ngumiti si Yehan at sinabi, dahil doon, nakapag-appointment na akong makipagkita sa isang tao, at ang Mexico ay ang ating pagbagsak sa kanlurang mundo. Gumawa si Yehan ng mga pag-aayos para pumunta sa kanluran ilang araw na ang nakakaraan. Gusto niyang pag-isahin ang mga higanti na sumasalungat sa Shenting upang pigilan ang Shenting. Hayaan si Yehan na magkaroon ng mas malaking kumpiyansa sa kanyang paglalakbay sa kanluran. Bangzai Kingdom, sa sandaling ito, ay masasabing sentro ng atensyon ng maraming tao. Gumawa si Yehan ng isang malaking kaguluhan sa kanlurang mundo, sinampal ang santo, at nakayanan ang mga batang master ng kanlurang mundo, na nagdulot sa Shenting na magdusa ng malubhang pagkalugi at mawala ng mukha. Ang mga bagay na ito ay nagdulot na kay Yehan na maging sikat sa mundo. Sa ngayon si Yehan ay pinalaya sa bansa, maging ang mga puwersang kalaban ni Yehan o ang mga interesado sa kanya, lahat sila ay tumingin sa Bangzai Kingdom dahil ang mga tao ni Yehan ay kasalukuyang gumagawa ng mga mataas na profile na aksyon sa Bangzai Kingdom. Ito ang pag-alis ni Yehan mula sa Huaxia pagkatapos ng unang aksyon, kailangan maging nakakangganyo. Kabanata 1168. Kaya naman, sa ilalim ng gayong atensyon, ang balitang ang pamilyang Jin ay pinuksa magdamag ay narating na ang mga tainga ng maraming tao. Mayroong halos 200 miyembro ng pamilyang Jin, at wala sa kanila ang nakaligtas. Ang paraan ay nagdulot sa mga nangungunang pinuno ng Bangzai Country na manginig sa takot. Bagaman ginawa nila ang kanilang makakaya upang harangan ang balita, ito ay naiparating pa rin. Ang mga dapat makaalam ay palaging makakaalam. Sa buong Asya, ang mga puwersang nagbibigay pansin sa Bangzai Kingdom ay lahat ay naantig nito, at si Yehan ay isang kaaway. Ang ganitong uri ng kapalaran ay impyerno ni Shire. Bagaman hindi gumawa ng hakbang si Yehan sa pagkakataong ito, ang madugong reputasyon ng kanyang general na si Killing God Lin Chi ay naiparating na, sa buong Asya. Ang madugong paraang ito ng pagpuksa sa pamilya ay nagparamdam sa maraming puwersa sa Asya na malaman ang pangalang Killing God Lin Chi, at ang kanyang mga paraan ay mas malupit kaysa kay Yehan. Siyempre, bukod sa pagkaalam na ang pamilyang Jin ay pinuksa, ang mga taong ito ay walang ibang nalaman na nangyari noong nakaraang gabi. Sa Asya, maraming puwersa ang nag-uusap tungkol sa pagpuksa sa pamilyang Jin sa Bangzai Kingdom.
Ang balita ay kumalat na rin sa China, tulad ng pamilyang pangkukulam sa Titanium Country sa Nanyang, Timog Silangang Asya, ang pamilyang Western Swordsmanship sa Singapore, ang limang kulay na organisasyon sa Gitnang Asya, at ang West Asia. Ang pamilyang Swoman at iba pa, ang mga puwersang ito ay labis na nag-aalala tungkol sa mga gawain ng Bangzai Kingdom. Ang buong pamilya ay hindi mag-iiwan ng isang tao sa likuran. Ang taong ito ay napakadugong. Silangang Asya, Kobe, Japan, ang tirahan ng pamilyang Koga, si Koga Musashi ay pumikit ang kanyang mga mata sa isang linya, at sinabi, bihira na makakita ng ganito kalupit na tao. Si Yehan ay may maraming talento sa ilalim ng kanyang mga kamay. Narinig ko na bukod sa mamamatay na ito bukod kay Shenling Chi, naroon din si Huang Ben, ang Diyos ng Digmaan, at ang dalawang mahusay na general na ito ay kayang suportahan ang langit ng mag-isa, ang ating pamilyang Jahe ay dapat na manalo sa kanila at tumayo sa iisang bangka, upang ang ating pamilyang Jahe ay magkaroon ng pag-asa. Nakarinig nito, naisip ni Jahe Chenyo ang gwapong mukha ni Yehan, at higit pa sa pangungusap ng iba na hindi ako interesado sa iyo, na nagdulot ng isang hindi nasisiyahang tingin na kumislap sa kanyang medyo malamig na mukha. Chenyu, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ni Lolo? Sumulyap si Koga Musashi kay Koga Chiyo na nasa tapat niya. Huminga ng malalim si Jahe Chenyo at sinabi, Lolo, naiintindihan ko na kung kinakailangan, isasakripisyo ko ang lahat para sa pamilya. Hindi kinakailangan, ngunit kinakailangan. Sabi ni Koga Musashi, sa mga tuntunin ng lakas, si Yehan ay mas malakas kaysa sa ating pamilyang Koga. Siya lamang ang target na maaari nating piliin na makipagtulungan. Kung kaya mo siyang lupigin, magiging isang malaking bagay ito para sa ating pamilyang Koga. Alam mo mismo ang ibig sabihin noon. Lolo, gagawin ko ang aking makakaya. Tahimik na yumuko si Jahe Chenyo, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang malamig na mga mata, pagsakop kay Yehan, marahil ay nilalabanan ito ni Jahe Chenyo sa kanyang puso dati, ngunit matapos sabihin ni Yehan ang pangungusap na iyon, ang mga panloob na iniisip ni Jahe Chenyo ay dapat na nagbago. Bilang ang number 1 beauty sa Japanese martial arts, si Koga Chiyo ay may sariling pagmamataas. Gusto niyang lupigin si Yehan hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa espiritual. Sa oras na iyon, titingnan niya ang kalaban gamit ang mga mata ng isang nagwagi. Binibigkas niya ang hindi ako interesado sa iyo, na kabataan. Gayunpaman, gusto ni Koga Musashi na gamitin si Koga Chiyo upang lupigin si Yehan, ngunit maaaring nagkamali siya ng ideya. Bagaman si Koga Chiyo ang number 1 beauty sa Japanese martial arts, maaaring hindi siya matukso ni Yehan. Nang ang mga tao mula sa maraming puwersa at organisasyon ng Asya ay tumingin sa Bangzai Country, sina Yehan at ang iba pa ay umalis na para sa kanlurang mundo, at si Lin Chi ay nasa Bangzai Country pa rin. Ang maliliit na isda at hipon ay kailangang harapin. Bukod dito, si Lin Chi ay isang bargaining chip din ni Zog Proj na upang maakit ang atensyon ng iba. Mount Fuji, isang sikat na bundok sa Japan, ay kilala bilang banal na bundok. Ang tuktok nito ay natatakpan ng nyebe sa buong taon, at ang nakapalibot na tanawin ay maganda. Ito ay isang sikat na atraksyon ng turista sa Japan, ngunit ito ay isang bahagi lamang nito. Sa tuktok ng bundok na natatakpan ng nyebe, mayroong isang retro-style manor na may mga gusaling kahoy. Ang buong villa ay nagbibigay sa mga tao ng isang mabigat na makasaysayang kapaligiran. Ang gusaling ito ay tila luma na. Ang buong manor ay tumataas at bumababa kasama ang magaspang na lupain sa tuktok ng bundok. Sa mga bahay na ito, mayroong makapal na nyebe. Ang nyebe sa Mount Fuji ay mahirap makita maliban sa Hulyo at Agosto. Sa labas, sa natitirang oras, ang nyebe dito ay hindi matutunaw. At ngayon, kalagitnaan na ng Setyembre, kaya sa tuktok ng bundok na ito, hanggat makikita ng isa, mayroong isang malawak na kaputian sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, sa isang snowy field sa manor, isang binata na may suot na snow white na tradisyonal na kimono, mga 1.8 metro ang taas, ay biglang humiwa pasulong gamit ang isang kutsilyo, at ang kutsilyo ay hindi matatagpuan sa kawalan. Gumamit ng anumang puwersa, ngunit ang isang mesa ng bato na 10 metro sa harap niya ay automatikong naputol sa kalahati, at ang hiwa ay napakamakinis. Young Master. Sa oras na ito, isang matandang lalaki na may medyo nakayuko na likod ang naglakad papasok sa snowy field at dumating sa likuran ng binata. Lolo Nagasaki, kumusta na ang bagay na ipinagagawa ko sa iyo? Mahinang sabi ng binata, ang kanyang daliri ay tumusok sa kutsilyo, at isang malinaw na tunog ang unti-unting lumabas, at ang pilak na talim ay sumasalamin sa mukha ng binata.
Isang mapanghimagsik at lubhang masamang mukha, ang mukha na ito ay hindi partikular na gwapo, ngunit kasama ang pares ng mga mata na parang hiyas ng binata, nagdaragdag ito ng kaunting kasamaan sa mukha na ito sa wala. Nakarinig nito, sinabi ng matandang lalaki, bumalik sa young master, ang partikular na kinaroroonan ng taong iyon ay hindi pa natagpuan, ngunit tiyak na hindi siya nasa Golden Triangle sa ngayon, ngunit ang isa sa kanyang mga general ay naging sikat sa Asya at kilala bilang Diyos ng Kamatayan, ang taong ito ay lubhang madugong, napakabihira, at isang bihirang nangungunang batang master. Nangungunang batang eksperto. Ang mga sulok ng bibig ng binata ay bahagyang nakataas, na nagpapakita ng masamang alindog sa kanyang mukha, at sinabi niya, gaano ito kalakas. Kung ikukumpara sa mga inapo ng pamilyang G, ang general na ito sa ilalim ng kanyang utos ay hindi gaanong maganda. Alam ni Lolo Nagasaki, anong uri ng pagsusuri ang maibibigay mo. Gusto ng young master na maghaiganti sa paghihiganti ng matandang patriarch, kaya hindi niya ito kayang panatilihin. Malamig na sinabi ng matandang lalaki, si Huazia ay may talento, hindi lamang si Yehan ang nakakatakot, kundi pati na rin ang dalawang general sa ilalim niya, ang mamamatay na si Lin Chi, ang adik sa pagpatay kalikasan, ang Diyos ng digmaan na si Huang Ben, at walang kapantay na lakas ng pakikipaglaban, itinuturing na silang mga henyo sa mundo. Kaya, ang iyong pagsusuri ay ang mamamatay na Diyos na ito ay haad lang sa aking paraan ng paghihiganti sa hinaharap. Masamang ngumiti ang binata at sinabi, ang buhay ay palaging masaya kapag mayroon kang ilang disenteng kalaban. Nasa Mount Fuji na ako. Pagkatapos maghintay ng 33 taon, oras na para lumabas at bawiin ang prestihiyo ng aking pamilyang Amaterasu. Ako, si Amaterasu 13, ay gustong makita kung gaano kakayahan ang inapo ng aking lolo nang patayin niya siya. At ang unang hakbang na ito ng paghihiganti, hayaan mo akong makipaglaro muna sa general na ito sa ilalim niya. Nakarinig nito, ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng hangarin na pumatay, at sinabi niya, young master, ang taong ito ay nasa silangang Asya na ngayon, at ibinagsak ang ilalim na mundo ng Banzai Kingdom, ngunit nararamdaman ko na ang kanilang layunin ay hindi magiging gaanong simple. Maaga o huli, ituturo nila ang kanilang espada sa Japan. Ang mga tao ay isang mas mahirap na karakter na harapin kaysa kay Jian Huang noon. Dinilaan ni Amaterasu 13 ang kanyang mga labi, at sinabi na may kasamaan. Mas kawili-wili iyon. Kung gusto mong buhayin ang reputasyon ng aking pamilyang Amaterasu, hindi mo ito makakamit sa pamamagitan ng pagpatay ng ilang tao. Ang buong Asya ay napakalaki, at ang kanilang ambisyon hindi maliit. Ako, si Amaterasu 13, ay may mas malalaking ambisyon. Tama lang, dapat kong hayaang lumabas ang grupo ng mga taong sinanay ng aking pamilya upang makita ang dugo. Hindi ko alam, anong uri ng mga sorpresa ang dadalhin nila sa mundo sa oras na iyon. Ano ang ibig sabihin ng young master? Tanong ng matandang lalaki. Ako, si Amaterasu 13, ay hindi gaanong nagbigay pansin sa maliit na silangang Asya. Sabi ni Amaterasu 13, ngunit hindi nila maaga ang mundo ng silangang Asya. Kung gusto ng pamilyang Ige na magpakita ng pabor sa aking pamilyang Amaterasu, kung gayon dapat silang maging handa na utusan ko, hayaan ang pamilyang Ige na magpadala ng mga tao sa Banzai Kingdom, at hayaan mo muna akong tingnan ang lakas ng Diyos ng kamatayang ito. Kabanata 1169. Nakarinig nito, sinabi ng matandang lalaki, gayunpaman, ang layunin ng pamilyang Iga ay hayaan kaming suportahan sila sa pagsira sa pamilyang Koga. Kung gayon ay sirain mo ito. Ang masamang mukha ni Amaterasu 13 ay kumislap ng isang malamig na liwanag, at sinabi, nang pumunta si Huaxie Jian Huang sa Japan, ang mga miyembro ng pamilyang Jahe ay kusang loob na naging pro-China, kaya dapat mong malaman ang presyo ng pagtataksil. At ito mismo ang ikinababahala ng pamilyang Jahe. Si Jian Huang ay nagwala sa Japan noon, at walang sino man ang walang kapantay. Ang pamilyang Jahe ay kabilang sa pro-China faction noon, kaya hindi sila napigilan ni Jian Huang. May mga palatandaan ng kapanganakan, at ang mga miyembro ng pamilyang Koga ay natural na alam na hindi sila hahayaan ng pamilyang Amaterasu, hindi pa banggitin ang kanilang mga matatandang karibal, ang pamilyang Iga. Sa ilalim ng dalawang presyong ito, si Koga Musashi ay walang magawa kundi humingi ng tulong sa ibang bansa. Kung walang tutulong sa pamilyang Koga na malampasan ang hamon na ito, kung gayon ang pangalan ng pamilyang Koga ay mawawala sa Japanese martial arts. Tumango ang matandang lalaki, hindi mahirap sirain ang traidor ng pamilyang Jahe, ngunit ano ang panghuling iniisip ng young master? Sinabi ko, ang kanilang mga ambisyon ay hindi maliit. Ako, si Amaterasu 13, ay may mas malalaking ambisyon. Maliit ang silangang Asya.
Ang gusto ko ay ang buong ilalim na mundo ng Asya. Sa sandaling lupigin ng aking pamilyang Amaterasu ang ilalim na mundo ng Asya, saan sila pupunta. Sa oras na iyon, ako, si Amaterasu 13, ay iwiwagayway ang aking espada sa Huaxia at papatayin ang pamilyang G. Huaxia G family, ang apat na salitang ito ay isang sakit na hindi kailanman mapapawi para sa pamilyang Amaterasu. Noong panahong iyon, si Jian Huang isang tao ang durog sa pamilyang Amaterasu hanggang sa hindi na nila kayang iangat ang kanilang mga ulo, at pinugutan pa ng ulo ang pinakamakapangyarihang patriarch ng pamilyang Amaterasu. Ang pagkamuhi na ito, kapag ang pamilyang Huaxieji ay napawi na lamang, maituturing na paghihiganti ang pamilyang Amaterasu. Si Nagasaki ay handang sumunod sa Young Master magpakailanman at nanumpa na sirain ang pamilyang Ji. Ang matandang lalaki ay mukhang magalang. Noon, isa siya sa mga matatandang nakasaksi kung paano bumaba si Jian Huang sa pamilyang Amaterasu, ngunit siya ay isang baguhan na shinobi, hindi siya kalaban ni Jian Huang, at malubhang nasugatan. Palagi niyang tinatago ang pagkamuhi na ito sa kanyang puso. Dahil ang mga ugat ng mga inapo ng pamilyang G ay nasa Golden Triangle, lalalim ako sa hinterland at puputulin ang kanyang pag-urong. Masamang ngumiti si Amaterasu Shisan na may malamig na mukha na puno ng hangarin na pumatay, at sinabi, Lolo Nagasaki, ano sa tingin mo? Ang aking 13 tropa ay isisilang, makakaharap ba nila ang kanilang mga kalaban? Magalang na sinabi ng matandang lalaki, ang 13 hukbo ay isang piling puwersa na maingat na itinayo ng pamilya para sa Young Master. Ang kapanganakan ng 13 hukbo, sa pamumuno ng Young Master, ay tiyak na magugulat sa Asya. Sila ay walang kapantay at hindi matatalo. Gusto ko ring makita kung ang aking 13 tropa ay talagang walang kapantay at hindi matatalo. Ang samurai sword sa kamay ni Tianzhao 13 ay dahan-daang tumaas, na nakaturo sa kawalan, ang kanyang hinterland ay nasa Golden Triangle, kaya, tayo ang unang hakbang sa kapanganakan ni Amaterasu 13 ay ang Timog Silangang Asya, kung saan ito magiging aking mundo. Kanluran, Mexico. Matatagpuan sa Hilagang Amerika, ang lugar na ito ay ang lugar ng kapanganakan ng mga sinaunang sibilisasyon tulad ng sinaunang sibilisasyon ng Mayan at ang Pyramid of the Sun. Ang Mexico City ay ang kabisera ng Mexico, at ang Mexico City Airport ay ang paliparan na may pinakamaraming turista sa Hilagang Amerika bawat taon. Maraming airline ang nagpapatakbo ng mga ruta dito. Sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa ay dahan-daang naglakad palabas ng Mexico Airport. Ang lugar na ito, si Yehan sila ay unang beses na pumunta. Elder Kane, dumating na siya. Sa loob ng isang nakaunat na Rolls-Royce, isang matangkad na kanluraning lalaki ang nagbukas ng pinto at umupo at sinabi. Nakarinig nito, si Elder Kane, na nagpapahinga na nakapikit ang kanyang mga mata, ay binuksan ang kanyang mga mata. Sabi, kapag dumating na ang mga bisita, syempre ay pupunta kami upang batiin sila. Matapos magsalita, sina Elder Kane at ang kanluraning lalaki ay bumaba ng sasakyan at tumingin sa paligid. Nakita na nila sina Yehan at ang apat sa kanila sa karamihan. Nakikita ito, si Elder Kane ay naglakad na may bukas na mga bisig, Mr. Ye, ang aking huling magagandang kaibigan, magkita ulit tayo. Si Yehan at Kane ay nagyakap, at sinabi na may ngiti, Mr. Kane, pakisundo mo kami. Si Kane ay ang taong nakipag-appointment na makipagkita kay Yehan dito. Si Kane ay mula sa tribo ng Lobo, at siya rin ay isang elder ng tribo ng Lobo. Iniligtas siya ni Yehan nang siya ay nakakulong sa ika-9 na distrito. Sa huli, si Yehan ay nasa kanlurang mundo. Nang hinahabol ng Shenting, si Kane ay nagdala pa ng mga tao upang tulungan si Yehan mismo. Sinabi ni Kane na may ngiti, Mr. Ye, hindi lamang tayo mga kaibigan, ikaw din ang nagligtas ng aking buhay, Kane. Hindi ko na mababayaran ang iyong pagliligtas sa buhay kay Kane, kaya hindi mo kailangang maging magalang sa aking kaibigan. Isang karangalan din na makipagkaibigan kay Mr. Kane. Ngumiti si Yehan at nagpakilala kay Kane, Kane, ang mga ito ay ang aking mga kaibigan, at sumama sila sa akin sa kanluran sa pagkakataong ito. Tatlong kaibigan, maligayang pagdating sa Mexico. Sina Kane at Zhao Hengtian ay nagkamayan, at pagkatapos ay sinabi kay Yehan, Mr. Ye, pakisuyong, naayos ko na kung saan kayo titira. Oras na para magtrabaho. Kasunod ni Kane papasok sa sasakyan, direktang sinabi ni Yehan, Kane, dapat mong alam na ang aking layunin sa pagpunta sa kanluran sa pagkakataong ito ay hindi simple, at kailangan ko ang iyong tulong dito. Nakarinig nito, nag-isip si Kane ng ilang sandali, at sinabi, Mr. Ye, tayo ay mga kaibigan, hanggat matutulungan ko si Kane, hindi ako kikunat ng noo. Nagpatuloy si Yehan,
Kane, lumapit ako sa iyo dahil naniniwala ako sa iyo. Nang nasa kanlurang mundo ako, binanggit ko sa iyo ang ideya ng pag-iisa sa mga puwersang kalaban ng God Court. Ngayon, pumunta ako rito para dito. Nakarinig ng mga salita ni Yehan, sinabi ni Kane, Mr. Ye, bagaman alam kong mahirap ito, tutulungan kita. Pumunta ka ba sa Mexico upang makipagkita sa patriarch ng aking tribo ng lobo? Tumango si Yehan, bagaman sinabi niya na ang patriarch ng tribo ng lobo ay tumangging makipagkita kay Yehan, ngunit nang hinahabol si Yehan ng mga Diyos, palihim niyang sinabihan si Kane na sabihin kay Yehan na ang tribo ng lobo ay maaaring ipadala si Yehan palabas ng kanluran. Mapanganib na lugar, mula sa puntong ito, makikita na kahit na ang patriarch ng tribo ng lobo ay hindi nang ahas na makipagkita sa kanya ng hayagan, palihim siyang may intensyon na makipagkaibigan sa kanya. Bukod dito, si Yehan ay hinahabol ng Shenting noon, at ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay hindi pa nahahayag, kaya hindi nakita ng patriarch ng tribo ng lobo ang pagbabalik ng pamumuhunan kay Yehan, ngunit iba na ito ngayon, si Yehan ay may mga pakpak na, kahit na walang mga nangungunang eksperto na nakaupo sa likuran niya, at gamit ang kanyang sariling lakas, hindi niya dapat kailanman maging maliit ang tingin. Sinabi ni Kane, Mr. Ye, hindi ko pa sinabihan ang patriarch tungkol sa iyong pagbisita sa kanluran sa pagkakataong ito, kaya bakit hindi ka muna manatili sa hotel na inayos ko, at sasagutin kita matapos kong bumalik at ipaalam sa patriarch na humingi ng kanyang opinyon. Oo, alam na walang pagmamadali sa bagay na ito, sinabi ni Yehan, Kane, pakisabi sa akin na batiin ang patriarch ng tribo ng lobo. Inaasahan kong maging kasosyo sa patriarch ng marangal na angkan. Nag-ayos si Kane ng isang 5-star hotel para kina Yehan at sa apat sa kanila. Ang bawat isa ay nagbukas ng isang suite. Si Kane ay walang alinlangang napakadedikado sa kanyang mga kaibigan, ngunit para sa pagkikita ni Yehan sa patriarch ng lobo, ang matapos ipadala ni na Yehan at ng iba pa sila sa hotel, umalis si Kane kasama ang kanyang mga tao. Yehan, maaasahan ba ang Kane na ito? Sa hotel, ang apat na Yehan ay nag-uusap ng mga bagay-bagay sa isa sa mga suite. Sina Zhao Hengtian at ang iba pa ay hindi pa nakakakilala kay Kane dati, at hindi nila alam na tinulungan ni Kane si Yehan. Mga bagay, kaya normal na magkaroon ng pagdududa kay Kane. Kabanata 1170. Sinabi ni Yehan, si Kane mula sa tribo ng lobo ang nagligtas ko kasama sa ikasyam na distrito. Pinahahalagahan ng tribo ng lobo ang pagkakaibigan. Nang hinahabol ako ng Shenting Da, siya lamang ang isa sa mga pangunahing kapangyarihan sa kanluran. Tumulong siya, kaya hindi na kailangang pagdudahan ang Kane na ito. Sa ngayon, nakasalalay ito sa kung papayag ang patriarch ng tribo ng lobo na makipagkita sa atin. Sa sandaling pumayag siyang makipagkita, ang ating pinagsamang tribo ng lobo ay magiging wala pang kalahati ng tagumpay. Tungkol naman sa iba pang malaking kapangyarihan, mag-iisa muna tayo sa tribo ng lobo. Tumango ang tatlo kay Zhao Hengtian. Paano kung hindi pumayag ang patriarch ng lobo? Tumingin si Leng Wufei kay Yehan at nagtanong. Sinabi ni Yehan, sa kanlurang mundo, ang God's Court ay hindi lamang ang kaaway tulad ng tribo ng lobo. Ang lahi ng Vampira, Satan Legion, at Hell's Angels ay itinuturing na mga erehe ng God's Court, at ang God's Court ay minsang nakipaglaban sa mga puwersang ito. Ang kanilang pagkamuhi sa God's Court ito ay parang pagkamuhi ng God's Court sa atin, na hindi malulutas. Kaya sa sandaling mabaigo ang tribo ng lobo, mahahanap natin ang ibang mga puwersa, hindi ako naniniwala na ayaw nilang lumaban sa ilalim ng presyon ng God's Court. Sinabi ni Zhao Hengtian, sa ngayon ay matatagpuan tayo sa kanlurang mundo, bagaman ang bawat isa ay isang first-class master, ang pangkalahatang krisis ay hindi sapat upang mapahiya tayo, natatakot ako na magkakaroon ng isang tao dito upang linlanggan tayo. Tumango si Yehan. Ang pag-aalala ni Zhao Hengtian ay hindi imposible. Gayunpaman, kung ayaw mong maging kaibigan niya, kung gayon mas mabuting huwag maging kaaway niya. Sa pagpapabuti ng lakas, sa kanlurang mundo, mas magiging komportable ang pakiramdam ni Yehan ngayon. Maraming master ang dapat katakutin, ang matandang papa sa korte ng Diyos ay isa, ang mahusay na banal na anak na si Yeheshi ay isa, at ang mga elder ng God's punishment ay hindi na isinasaalang-alang ni Yehan ngayon. Bukod sa dalawang master na ito, marahil ang taong nakatayo sa likuran ng mahiwagang Tayan noon ay isa rin. Pagkatapos ng lahat, si Tayan ay isang makapangyarihang master noon, mas malakas pa kay Yehechan noon, kaya't makapangyarihan may mga master sa likod ng mga tao. Siyempre,
hindi alam ni Yehan kung may mga world-class master na tulad ng Papa na nakatago sa kanlurang mundo, ngunit sa pangkalahatan, bukod sa mga nabanggit na tao, walang sino man ang karapat-dapat na katakutin ni Yehan. Marahil, sa simula, ang mga lobo, vampira, Satan Legion, Hells Angels at iba pang mga puwersa ay nagdulot kay Yehan na walang lakas na lumaban, ngunit ngayon, ang mga pinuno ng mga puwersang ito ay maaari lamang umupo sa pantay na antas kay Yehan sa karamihan, at kahit na gusto nilang lumaban, ang kapangyarihan ng mga puwersang ito ang pinuno ay hindi kinakailangang kalaban ni Yehan ngayon. Sa makatuwid, kung may sinumang nang ahas na manakit sa kanya, tiyak na gagantay si Yehan. Tila sa kanlurang mundo, bago malinaw sa atin ang sitwasyon, ang mga puwersang ito na pinipili nating makipagtulungan ay hindi natin lubos na mapagkakatiwalaan sa ngayon. Sabi ni Leng Wufei. Sinabi ni Yehan, natural lang. Bagaman galit na galit din sila sa Shenting, kung may gustong umupo sa bundok at panoorin ang pag-away ng tigre, kailangan nating mag-alala. Bukod dito, ang ating mga kalaban sa kanluran ay hindi limitado sa pamilyang Shenting na gustong samantalahin ang pagkakataong ito upang mangisda sa may kaguluhan. May mga tao rin. Sa kanluran, kung gusto ni Yehan na makamit ang kanyang mga layunin, dapat siyang maging maingat. Ito ang dahilan kung bakit unang hinanap ni Yehan ang tribo ng lobo. Mayroong isang bono sa pagitan ng tribo ng lobo at ng tribo ng lobo, at ito ay nasa pagitan ng tribo ng lobo. Ang patriarch ay nagnanais na makipagkaibigan sa simula, at mas pinagkakatiwalaan ni Yehan ang tribo ng lobo kaysa sa tatlong pangunahing puwersa. Nang dumating sila sa Mexico, sina Yehan at ang iba pa ay hindi gagalaw hanggang sa may balita mula kay Kane. Mayroong isang malaking kagubatan sa labas ng Mexico City na sumasakop sa isang malawak na lugar, at ang kalaliman ng kagubatan ay hindi maabot, at narito ang tirahan ng kanlurang tribo ng lobo. Ang mga gusali ng tribo ng lobo ay hindi kasing ganda ng lahi ng vampira, puno ng mga tao. Gamit ang isang marangal na kapaligiran, ipinagtatanggol nila ang pagiging malapit sa kalikasan at nakatira sa pinaka-primitive na ekolohiya. Siyempre, bagaman ang mga lobo ay hindi interesado sa mga marangyang buhay na iyon, nangangahulugan ito na ang mga lobo ay walang pera. Pagkatapos ng maraming taon ng paglipat, ang kayamanan na naipon nila mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay hindi maisip. Sa kalaliman ng kagubatang ito, ang mga bahay na kahoy ng iba't ibang laki ay nakakalat sa lahat ng dako. Ang mga tao mula sa tribo ng lobo ay pumapasok at lumalabas sa kanila. Kapag tiningnan ng mabuti, mayroong isang bahay na kahoy na itinayo sa tabi ng bundok. Bagaman ang bahay na kahoy na ito ay gawa sa makapal na kahoy ginawa ng kahoy, ngunit sa isang malaking sukat, sa harap ng bahay na kahoy, mayroong mga hanay ng mga hagdan na kahoy na umaabot sa lupa. Kane, dahil dumating na siya sa Mexico, bakit mo ako sinabihan ngayon? Sa loob ng bahay na kahoy, ang patriarch ng tribo ng lobo, na kasing tangkad ni J-Pot Ian, ay nakaupo sa isang malaking upuan na gawa sa balat ng hayop, ang kanyang mukha may malinaw na hindi kasiyahan sa mukha. Nakarinig nito, sinabi ni Kane, Patriarch, si Mr. Ye ang nagligtas ng aking buhay. Ayaw kong ang balita ng kanyang pagpunta sa kanluran ay makalabas. Sa sandaling makuha niya ang atensyon ng Shenting, si Mr. Ye ay tiyak na haharap sa panganib. Patawarin ng Patriarch. Nang ahas siyang pumunta sa kanluran, sa tingin mo ba matatakot siya na ang kanyang kinaroroonan ay makalabas? Iyon lang. Kumaway ang patriarch ng tribo ng lobo at sinabi, dahil dumating na siya sa Mexico, sa tingin ko ay dapat siyang pumunta para sa aking tribo ng lobo, sabihin mo sa akin, ano ang ipinagagawa niya sa akin? Oo, patriarch, si Mr. Ye ay narito nga para sa aking tribo ng lobo sa pagkakataong ito. Sabi ni Kane, si Mr. Ye ay dumating sa kanluran sa pagkakataong ito upang personal na makipagkita sa patriarch. Kung maaari, gusto ni Mr. Ye na magkaroon ng lobo sa akin. Ang angkan ay nagtutulungan at sama-samang nakikipaglaban sa korte. Tunay nga, hindi ko inaasahan iyon. Pumikit ang mga mata ng patriarch ng tribo ng lobo at sinabi, ang kanyang mga tao ay nakikipaglaban sa Silangang Asya ngayon, at hindi siya nanatili sa Timog Silangang Asya sa three-way zone, ngunit tumakbo sa kanluran. Tila siya ang iyong ambisyon ay hindi maliit. Patriarch, tatanggapin ba ng ating tribo ng lobo si Mr. Ye dito? Tanong ni Kane, ang kanyang mga salita ay parang pagtatanong sa pinuno ng tribo ng lobo kung gusto niyang makipagkita kay Yehan. Nakarinig nito, mahigpit na hinawakan ng patriarch ng tribo ng lobo ang isang pulang batong-bato sa kanyang kamay, at nanatiling tahimik nang hindi nagsasalita. Ang katahimikan na iyon ay nagdulot sa mga tao na magtaka kung ano ang kanyang iniisip. Nakikita ito, hindi nagsalita si Kane.
Makikilala ba ng Patriarch si Yehan? Hindi yun isang bagay na kaya niyang baguhin gamit lamang ang ilang salita. Ang Patriarch ang may huling sasabihin sa lahat ng bagay tungkol sa tribo ng lobo. Ang kapaligiran sa buong silid ay napakatahimik. Ang katahimikang ito ay tumagal ng 5 minuto. Nang mawala ng pag-asa si Cain para kay Yehan, nagsalita ang Patriarch ng lobo at sinabi, "Cain, dalhin mo siya sa tribo ng lobo." Nakarinig nito, agad na sinabi ni Cain, "Patriarch, gagawin ito ni Cain ngayon." Pinapanood na umalis si Cain, patuloy na nilalaro ng Patriarch ng tribo ng lobo ang pulang batong-bato sa kanyang kamay, at isang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang magaspang na mukha. Ang taong ito, marahil ay oras na upang makipagkita sa kanya, sa pagkakataong ito kung iiwasan mo ulit ito, sa susunod. Sa loob ng hotel, sina Yehan at ang iba pa ay kumain na. Bagaman maganda ang tanawin sa gabi ng Mexico, hindi sila namasyal kahit saan. Tahimik silang naghintay ng balita mula kay Cain sa silid. Para sa balitang ito, kahit na maghintay sila ng 1 o 2 araw, hihintayin din ni Yehan, sa kanluran, hindi niya hahayaang mawala ang anumang pagkakataon. Tumayo si Yehan sa harap ng bintana, tahimik na nagmumuni-muni. Gusto niyang manalo ng mga oportunidad para sa silangang digmaan. Sa kanlurang digmaan, wala siyang magawa kundi humingi ng mga alyansa. Ang God Court ay walang kapangyarihan upang pigilan siya, kaya tiyak na pupunta siya sa silangang digmaan upang hanapin siya. Ang sitwasyong ito ay hindi kanais-nais kay Yehan.